am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Coherently or correctly to the purpose of each writer, kinakailangan po na tayo po ay mag-conduct ng textual analysis. Sa pag-aaral po ng Bible, kada verse po dapat inaaral po natin yung structure po nito, yung pagkakasulat, upang nang sa gayon maintindihan po natin kung bakit ito sinulat nung writer, nung author nung book, kung ano yung message na kanyang ipinaparating. Sabi po diyan, but Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. Kung mapapansin po ninyong maigi, yung verse po na ito ay nagsisimula sa word na but. Okay po? Ito po ay nagsisimula sa word na but. At yung word po na but, ito po ay ginagamit kapag mayroon kang isang ideya or dalawang ideya na nais mong pagkontrahen o nais mong pagkumparahin. Okay? If you want to contrast or to compare something, kailangan yung ginagamit po ay yung word na but. Okay po? At makikita po natin dito, kaya po ito ginamit ni Luke ay dahil meron siyang pinagko-compare at pinagko-contrast prior to this statement. Meron pong verse 18, verse 17, verse 16, and verse 15. Bago po mag-verse 19, meron pa pong mga ibang verses. Kaya naman po, tignan po natin kung ano po yung sinabi sa mga verses na iyon. Okay po. Sabi po sa Luke 2, verse 15 to 18, when the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, let us go over to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. Verse 17, and when they saw it, they made known the saying that had been told to them concerning this child. Ito po ay nangyari noong yung mga shepherds po, nagpakita po sa kanila yung anghel, sinabi po sa kanila yung balita patungkol sa Messiah na ipinanganak. At ngayon po, sila po ay dali-daling pumunta doon sa manger. Okay po, yun po yung mga nangyari before po yung verse 19. At makikita po natin dito sa verse 18, ganito po yung sinabi. Verse 17, and when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. Verse 18, and all who heard it wondered at what the shepherds told them. Lahat po ng nakarinig, sila po ay namangha. Now, I want you all to pay attention to this because it would cost a lot kung mamimiss po natin yung point ng verses po na ito. Napaka-importante po na pakinggan po natin ng maigi kung ano po yung mensahe o yung ibig sabihin sa pagko-compare ng verse 18 and ng verse 19. Listen very carefully, mga kapatid. Ang sabi po dito, there are two kinds of responses that we could see in verse 18 and verse 19. Ano po yung dalawang responses na ito? In verse 18, mababasa po natin dyan, and all who heard it wondered at what the shepherds told them. Lahat po ng nakarinig ng message ng shepherds ay na-amaze. Lahat po sila na-impressed. Lahat po sila na-surprised. Pero ano po yung ginawa ni Mary? In verse 19, but Mary treasured up all these things, pondered it in her heart. Ito po ang gusto ko lamang pong iparating sa inyo. Unang bagay po, upang
maging maganda po, upang ma-maximize po natin yung happiness this Christmas, ano po ang dapat nating gawin? Take it beyond the norms. Number 1, take it beyond the norms. Marami pong mga tao ngayon, nagse-celebrate po sila ng Christmas sa kaparaanan na nakagawian na lang po nila. At tayo po bilang mga Kristiyano, we are called to live beyond the majority. Kailangan po nating umangat sa level na iyon. Bakit? Kasi maaaring mali yung kinagawian nila at ganun din po ang ating ma-adapt. At ganun din po ang ating magawa. It is only when you take something in the perspective of the majority that it becomes unusual, that it becomes different. Kailangan po, ibahin natin yung perspektibo natin sa nakararami upang maging unusual, upang maging uncommon, maging unique yung celebration natin. Nakita po ninyo sa verse 18, lahat po ng nakarinig na mangha. Lahat sila nagsaya. But Mary treasured up all these things, pondered it in her heart. A lot of people would actually have fun this Christmas season. Pero alam po ninyo, wala naman po talagang masama na magsaya po tayo. Pero ito po ang question. Nakikita po kaya ng Diyos tayo na nagsasaya sa tamang paraan? Sa atin pong pagsiselebrate, nakikita po kaya ng Diyos na tayo po ay nagsiselebrate ng Kanya pong birthday na nakaka-glorify sa Kanya? Madalas po kasi, ang normal po na nakagawian, kapag Pasko, dapat masaya ako. Dapat maraming raffle para nakaka-enjoy. Okay, dapat masaya yung mga bata. Dapat kapag Pasko, memorable. Ganun po ang norms. Ayun po ang norms ng atin pong society. Pero ano po ang dapat nating gawin? That's probably good na tayo po ay nagsasaya, tayo ay nagpa-party-party, but definitely it's not how we could maximize happiness this Christmas. What are the norms every time this season comes? Pagka September po, nakabalot na yung mga regalo. Ayun po yung kadalasang ginagawa ng mga Pilipino. Okay po? O di kaya nakapamili na. Meron po ba dito yung handa na talagang ibigay yung kanilang mga regalo, or yung iba na naabot na yung kanilang mga regalo? Iyan po ang normal na kinagawian ng mga Pilipino. Ano pa? Nagliliwanag na ang mga tahanan dahil sa naggagandahan at naglalakihang mga parol. Iyan po yung kadalasang ginagawa ng mga Pilipino. Punong-puno na ng Christmas light yung mga tahanan, yung mga puno sa bahay, yung mga kisame ng tahanan ay may mga nakasabit ng parol. At pagka December, tuwing simbang gabi lang, nakakapagsimba. Diba? Meron po sa ibang relihiyon may tinatawag na Misa de Gallo. Hindi po ba? Ang problema, yung iba ginagawang Misa de Gala. Na nagsisimba lang tuwing December nang sa gayon makaporma, okay, makasama yung mga kaibigan, tapos makapag-milk tea pagkatapos, okay? Pero iyan po ba talaga yung tamang paraan ng ating pagse-celebrate ng Christmas? Sa ganyang paraan po ba tayo dapat na mag-celebrate ng Christmas? Don't get me wrong, mga kapatid. I am not saying that those things are bad. What I am telling is, baka po masyado na tayong nakakain. Baka masyado na po tayong lamon ng tradisyon at kultura ng ating mundo upang magawa po nating ma-celebrate ng maayos o ng natatama, upang ma-maximize po natin yung happiness this Christmas season. Ito po ang question ko sa bawat isa na yan. Yung mga tao, kapag walang maabot sa kanilang mga inaanak, September pa lang, bahala na. Nagiging anxious na. Pero kapag Linggo, kapag walang mai-tithes, kapag walang mai-offering, hindi man lamang nababahala.
Okay lang yan, may next Sunday pa naman. Kapag ka Pasko, meron ng mga kumukutitap at nagliliwanag ng mga parol sa tahanan. But the question is, nagliliwanag ba si Kristo sa inyong mga tahanan? Kumikislap man lamang ba? Nakikita man lamang ba ng mga pamilya natin, mga kamag-anak natin si Kristo tuwing tumitingin sila sa atin bilang mga Kristiyano? Yes, nagsisimbang gabi tayo. Tuwing Pasko, yung iba nga kinokompleto pa and masayang masaya pa. Pero ang problema, nakakalimutan na yung mga susunod na linggo. Tuwing simbang gabi lang nagiging Kristiyano. Tuwing simbang gabi lang pumupunta at lumalapit kay Kristo. Be unique. Maging uncommon po tayo. Wag po tayong makisabay. Yes, okay po iyon. Pero sa kabilang banda, dapat po maging responsable tayo na sa araw-araw ng ating buhay ay naipapakita po natin yung ating pagiging Kristiyano. Dapat hindi lamang po tuwing Pasko natin sineselebrate na merong Christ sa buhay natin, na merong Christ na ipinanganak at naging parte ng ating history. Dapat po si Christ hindi lamang parte ng history, kundi maging parte ng buhay natin araw-araw. Yun po ang tamang paraan. Kailangan napapasaya po natin ng Diyos. Hindi lamang po puro tungkol sa atin. Hindi lamang puro dapat tayo ang sumasaya. This Christmas, wag po nating gawing paraan upang sumaya tayo kay Christ, kundi upang sumaya si Christ sa buhay po natin. Okay po? Magkabilaan po. Dapat hindi lamang tayo yung sumasaya, kundi dapat pati si Christ sumasaya din sa ating buhay. Ito pong Friday, nagkaroon po kami ng celebration ng amin pong life group. And papaunahan ko na po, hindi ko po ito sinasabi upang iangat ang sinuman po sa amin. Na-share ko lamang po ito dahil unang-una, wala po akong ibang ma-illustrate na mas maayos. Pangalawa po ay upang maka-encourage po ng ibang mga tao. Noong Friday po, kami po ay nais naming mag-conduct ng Christmas party sa amin pong life group. Pero naisip po namin, baka okay sana na mag-exchange gift, na mag-conduct ng exchange gift, katulad ng mga normal na mga parties. Ang naisip lamang po namin, baka hindi po maging equal yung distribution po ng mga gifts, yung exchange, yung pagpapalitan namin ng mga regalo. Baka yung iba magsimula pa sa pagkakatampuhan or yung iba hindi masatisfied. Kaya naman po, ang ginawa po namin, pinagsama-sama po namin lahat ng pwede po naming ipang-ambag sa amin pong exchange gift. Ibinili po namin ng mga pagkain. Yung iba po dyan, normal lang eh. Yung iba po dyan, mumurahin lang. Canned goods, sesto, tubig, may ribisco, may burger, may chocolate na Cloud9. Napakasimple pong bagay. Binalot po namin iyan at nag-conduct po kami ng exchange gift. Pero hindi po para sa amin sa isa't isa. Ginawa po namin yan upang ipamigay po sa mga pulubi sa labas ng atin pong simbahan. At pagtapos po nun, dumiretso po kami sa lugar kung saan po kami magsasaya bilang life group. Alam po ninyo, sobrang normal lang nung bagay na iyon. Yung inabot po namin. Pero habang ipinapanalangin po namin yung mga pulubi sa daan, habang hawak-hawak po namin sila at nililay hands po ng iba sa aming mga ka-life group, habang nakikita po namin yung mga mukha po nila, grabe po yung tuwa nila. Grabe po yung saya nila na sa simpleng paraan ay naramdaman po nila yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon po kayang Pasko, sa papaanong paraan po kaya natin may paparamdam ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao? Kahit hindi na po sa labas, kahit sa loob ng ating tahanan. Paano po natin maisiselebrate Christmas na kung saan yung Diyos po, yung
tutuwa sa atin pong mga buhay. Take it beyond the norms. Upang ma-maximize po natin yung happiness beyond the majority. Katulad po ni Mary. Si Mary, hindi lamang po siya basta namangha. She pondered it in her heart. She kept it, yung message ng Christmas. And pangalawang bagay po, una po, take it beyond the norms. Ito po ang nais ko pong maitatak sa atin pong isipan. Maximize Christmas by making it a holy celebration, not just a happy season. Wala pong masamang magsaya. Ang masama po kung magsasaya tayo sa maling paraan, sa masamang paraan. Yung iba, hindi pa po dumadating yung December 25, tulog na kasi lasing na. Diba? Yung iba, kung ano-ano ng mga kalokohan ng ginawa kapag Pasko. Diba? And wala pong masamang magsaya. Ang kailangan lamang po, magsaya tayo sa natatamang paraan. Be unique. Be uncommon. Okay po? Be unusual in the right way. Do not always go with the flow of majority. As Christians, we are called to live beyond mediocrity. Beyond sa mga normal na mga bagay, sa simpleng mga bagay. Kailangan maging unique upang ma-maximize po natin yung happiness this Christmas. Hindi lamang si God, hindi lamang tayo yung sumasaya this Christmas, kundi pati si God ay dapat napapasaya natin sa ating buhay this Christmas. Una, take it beyond the norms. Pangalawa po, sabi po doon sa number 2, treasure it by nurturing. Una, take it beyond the norms. Pangalawa, treasure it by nurturing. Sabi po doon sa verse, but Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. Alam po ninyo, the sad thing about celebrating Christmas, many people stop there. Nagse-celebrate lang po sila. Nagsasaya lang po sila. Ang problema, pagtapos po nilang magsaya, wala na. Tapos na. Even though they know that Christ is the central message, even though they know that Christ is the message of Christmas, they just neglect it. And even worse, they neglect Jesus Christ for the rest of their lives. Hindi lang for the rest of the year, kundi sa buong buhay nila, nineneglect nila si Jesus Christ. Hindi nila pinapansin, nagse-celebrate lang sila, nakikiselebrate lang po sila. Pero hindi nila isinasama si Jesus Christ sa kanilang mga buhay. I want you all to take a look at this. Usually, kapag naririnig po natin yung Christmas, yung story po, yung gift sa first Christmas, ang una pong pumapasok sa isip po natin ay yung gift po ng mga wise men. Kapag binabalikan po natin yung story ng first Christmas, ang pumapasok po sa isip natin yung binigay ng mga wise men. Okay po? Pero alam po ninyo kung ano yung treasure ni Mary? Mary treasured those things she heard. Okay po? Treasured it by nurturing. Sabi po doon sa Luke 2 verse 11 to 14, ito po yung message ng mga shepherds. Balikan po natin. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those whom He is pleased. Alam po ninyo bakit yung treasure ni Mary? Bakit po niya pinangalagaan yung message ng Christmas sa kanyang puso? Why? Because she is aware that she also needs a Savior. Alam po niya sa kanyang sarili na kailangan niya ng tagapagligtas sa kanyang buhay. Ang problema po, maraming mga relihiyon sa labas na hindi po naniniwala dito. Ano po iyon? Makikita po natin sa ibang doktrina na ibang churches sa labas. Naniniwala po sila sa
Immaculate Conception. Okay po, the Roman Catholic Church believes in the doctrine of Immaculate Conception. Ano po nga po ba yung Immaculate Conception? Ito po ay isang doktrina na ginawa, isinulat ni Pope Pius IX. Sabi po dito, in the Constitution Ineffabilis Deus of December 8, 1854, Pius IX pronounced and defined that the Blessed Virgin Mary in the first instance of her conception. Nung siya po ay ipinagbubuntes, si Mary po mismo nung siya raw po ay pinagbubuntes, by a singular privilege and grace granted by God in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, si Mary daw po was preserved, exempt from all stain of original sin. Noon daw pong ipinagbubuntis si Mary, siya raw po ay walang kasalanan hanggang siya po ay ipinanganak. Bakit? Kasi ang kanila pong argument ay ganito. Upang ipanganak ang isang Diyos, si Jesus na walang kasalanan, kailangan ang kanyang magulang ay wala rin pong kasalanan. Ang problema po doon ganito, magkakaroon po tayo ng infinite number. Magbibilang po tayo pa backwards ng mga magulang ni Mary na magpapanganak sa kanya na wala ding kasalanan. Ganun po. Infinite number yon. Bakit? Kasi ang argument nila, para maipanganak na walang kasalanan, kailangan wala rin akong kasalanan. Ibig sabihin, para ipanganak akong walang kasalanan, kailangan yung magulang ko wala rin kasalanan. And ganun din sila. Magiging pong mali. At ito po ay kinokontradict ng Bible mismo. Bakit po? Kapag naniwala po tayo dito, papaniwalaan din po dapat po nating i-consider that she is sinless. Si Mary, sinless? Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Malinaw po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin po, yung Immaculate Conception na napakatibay, napakatinding dahilan kung bakit sinasamba o pinagdarasalan ng mga ibang churches si Mary ay dahil siya ay makasalanan. Yung doktrina po na iyon ay hindi po pinapatotohanan, hindi po pinapatunayan ng Bible mismo. Kinokontradict po nito mismo ang Bible. Sapagkat sabi ng Bible, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Pangalawa pong bagay, kapag naniwala po tayo doon, kailangan po nating i-consider that she is holy. Na dapat po nating paniwalaan na siya ay banal. Ang problema po, ito po ang sabi sa Revelation 15 verse 4, who will not fear, O Lord, and glorify your name, for you alone is holy, are holy. All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. Only God is holy. Dapat ang paniwalaan po natin, ang Diyos lamang ang banal at hindi po banal si Mary. Okay po? Yes, Mary, we honor Mary. Mary is blessed woman. Siya po ay ginamit, kinasangkapan ng Diyos. We honor Mary, but we honor Christ beyond anyone. Okay po? Wala pong katulad ng Panginoong Jesus. Siya lang po ang sinless. Siya lang po ang holy. Don't stop by being happy. Alam po ninyo, si Mary, hindi niya lamang po ni-nurture yung message. Okay, hindi niya lamang po ito tinake beyond the majority, beyond the norms. Hindi niya lamang po ito tinignan bilang isang mensahe na higit sa lahat. Ito rin po ay kanyang ni-nurture. Hinayaan niya po ito na mag-grow. Katulad ng isang bata, hinayaan niya po ito po ay kanyang pinalago, ito ay kanyang pinalawak yung message ng Christmas sa kanya pong buhay. Don't stop by being happy on Christmas Day. We must be moved and motivated by Mary's testimony to live a holy life every day. Kailangan po nating i-nurture yung message ng Christmas. Okay po? Naniniwala po tayo that Mary is a blessed woman. At siya po ay isang example kung paano dapat natin ipag-celebrate ang Christmas ngayon pong
taon na ito. Para sa iba, ang lubos po na kasiyahan nangyayari lamang sa pamamagitan ng pang-isang okasyon. Para po sa iba, yung happiness daw po, ito po ay nangyayari lamang ng isang okasyon. Ginagawa ang lahat, and then pagtapos ng isang okasyon na yon, pagtapos ng isang selebrasyon, tapos na. Wala na. Okay? Sa susunod na taon na lang ulit. Pero para kay Mary, ito po ay kanyang pinalago. She treasured it in her heart. Ito po ay kanyang iningatan. Ginawa niya po itong kayamanan sa kanyang puso. Sabi po sa verse 18, and all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. They were just astonished, they were just surprised, they were just amazed. Marami pong mga tao, kapag naririnig po yung salita ng Diyos, sumasaya lamang po sila. Namamangha lamang po sila sa kagandahan, sa kabutihan ng Diyos. Na-amaze lamang po sila sa kapangyarihan ng ating Panginoon. But Mary treasured up all these things and pondered it in her heart. At gayon din po, ang dapat po nating gawin ngayong Kapaskuhan. Ingatan po natin ito. Gawin po natin itong treasure sa atin pong mga puso. We have to ponder and practice the message of Christmas, the Word of God, Jesus Christ. Most of the time, we are just learning the lesson. Kapag nakikinig po tayo ng mga mensahe, kadalasan po, natututunan lang natin yung lesson, but we are not actually living it. Hindi po talaga natin ito ipinapamuhay. Hindi po talaga nakikita sa atin pong mga puso. The same thing goes with Jesus Christ. Walang totoong Kristiyano na nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, ano yung kanyang ginawa? Tumalikod at bumalik sa kasalanan. Wala pong totoong Kristiyanong ganon. Bilang mga Kristiyano po, nararapat lamang po ng pagtapos po nating manampalataya at maniwala sa kapangyarihan sa pagliligtas ng Panginoong Hesus, ipamuhay po natin ito sa atin pong mga sarili. Kailangan na ipapakita po natin to sa araw-araw ng ating buhay. You must think of it repeatedly and practice it daily. Treasure it by nurturing. Let us turn our wonder into work. Hindi lamang po basta namangha. Yung wonder natin, yung pag-wonder natin sa magandang bagay na ginawa ng Diyos. Turn our wonder into work. Turn our amazement into action. Kumilos po tayo. Isabuhay po natin ito so that you maximize the happiness this Christmas beyond the majority. Marami pong mga kinagawian ng mundo, pero tayong bilang mga Kristiyano, i-treasure po natin ito sa ating mga puso. Ano po ulit yon? Maximize Christmas by making it a holy celebration, not just a happy season. Wag lamang po tayo magpakasaya. Maaari po bang basahin po nating lahat sabay-sabay? Maximize Christmas by making it a holy celebration, not just a happy season. At bilang pong pagtatapos, napakabilis lamang po ng sermon. Pero, tingnan po natin itong maigi. Tingnan po natin kung paano po naging napaka-importante ng mga bagay po na ito para kay Mary. At dapat din po na maging importante sa bawat isa sa atin. Bilang pong conclusion, balikan po natin yung verse 19. Sabi po dito, but Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. Ipinasok niya sa kanyang puso. Mga kapatid, napaka-importante po kung ano yung mga bagay na ipinapasok natin sa ating puso.
kung sino yung mga tao na ipinapapasok natin. Napaka-importante po na bantayan po nating maigi kung sino po yung mga hinahayaan natin na kumontrol o maging bahagi ng buhay natin, nung pakiramdam natin, nung isipan po natin. Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. Ngayong 2023 po, magtatapos na ang taon na ito. Marahil po, isi-celebrate nyo yung Christmas na mayroon pa ring mga sakit sa inyong puso na napakatagal na po ninyong tinatago. Marahil po, this Christmas, magse-celebrate kayo, magpapakasaya kayo sa inyong pamilya, pero merong pag-aaway, merong alitan na hindi pa rin nadidil hanggang ngayon. Na nakatago pa rin sa inyong puso yung galit, nakatago pa rin yung bitterness, nakatago pa rin yung anger. Hindi po natin masiselebrate sa maximum level yung Christmas kapag meron po mga nakatago na masasamang bagay o maruruming bagay sa puso natin. Hindi po tayo tuluyan at totoong magiging masaya ng 100% kung hahayaan po natin na yung sa puso natin ay puno ng mga maling bagay. Kailangan po natin itong bitawan, mga kapatid. Maaari po ba this Christmas, maging gift po natin kay God, maging gift po natin sa mga kapamilya natin, sa mga kasama natin sa tahanan, sa mga dating malalapit sa iyo na dahil sa pag-aaway ay napalayo ang inyong relasyon. Maaari po ba gawin gift po natin na iparamdam po natin sa kanila yung pagpapatawad? Kasi hindi po tayo tuluyang magiging masaya kung dala-dala rin pa rin po natin yan sa ating puso. Hindi po magiging buo yung ating 2023 kung magpapatuloy at mananatili po yan sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi po yan ang kailangan natin ngayong Christmas. Maybe you want to celebrate this Christmas with the highest degree of happiness. Maybe you want to have a happy season. At the same time, a happy heart. Pero kung puno ang puso mo ng anger, ng bitterness, unforgiveness, lust, unholiness, I'm telling you this, kapatid, it doesn't work like that. It doesn't work that way. Hindi po iyon mangyayari kung mananatili ang unholiness sa puso po natin. You will never experience the maximum level of happiness this Christmas season, the maximum level of joy if you don't have Christ in your life. Sa mga bago pa lamang po dito, baka meron po tayong mga kasama rito na ngayon lamang po naka-attend ng ating pananambahan. Kapatid, hindi mo masiselebrate ng masaya ng buo ang Christmas kung wala si Christ sa iyong puso. Kailangan po nating i-accept si Jesus Christ. Why? Kasi ito pong pagkakataon na ito, ang Christmas po ay celebration natin kung saan ang infinite being ay naging infant. Yung isang Diyos na walang hanggan ay naging isang bata, ipinanganak sa sabsaban upang nang sa gayon ay iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yung infinite ay naging infant. Nang sa gayon, pumasok siya sa ating mga puso at tuluyang maging masaya tayo this Christmas. Ulitin ko po, maximize Christmas beyond majority by making it a holy celebration, not just a happy season. Merry Christmas po at magandang umaga, mapagpalang umaga po sa ating lahat. I am Redeemer and Master, leaning